Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si Jonathan Andal. 31 billion pesos. Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AICS sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming legislators na nagre-request pag election year, di ko alam, no? Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City na wala sa Sulu? Let's be clear, the crisis referred to in AICS are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AICS para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AICS para sa politika. Ginamit nila ang AICS to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AICS sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AICS. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda ng ahensya. Para sa GMA Integrated News, ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.